Na, I love you. I love you ko! Nandiyan na yung love ko. Lagi kita napapanood. Ano? Oy, I love Isko, shout out, I love you too. Subscribe, I love you. Ako po si Joey Uy, ang anak ng Distrito 6, ang mga kasama nyo ngayong gabi. Tama naman talaga si Yorme. Kapag tama, tama. Kapag mali, mali. Lahat gustong sumama kay Yorme. Kami ng priority. Si Yorme naman, mabilis kumilos. Lahat ng gustong ibalik ni Yorme, maibalik na agad sa lalong madaling panahon. Magkaisa po tayo, mga batang Maynila. Together, we will make Manila great again. Manila, God first! Mga Rema, mga Repa, welcome sa Kwentuhan Derechan with your Miss Choice. Ako po si Joey Uy, ang anak ng Distrito 6, ang mga kasama nyo ngayong gabi. Kaya steady lang kayo sa mga gedli para sa kwentuhang may kwenta. Si Joey ay batang San Miguel. Since birth, dyan na po ako lumaki. Dyan na rin po ako nagkapamilya. Nung ako'y naturuan ng aking magulang, actually, nung una, tumutulong lang ako sa mga politiko. Nangangampanya ako nung nag-aaral ako. Hanggang sa, di ko nga alam, naging konsyel ako. Bago ako naging konsyel, si Joey po ay isa sa pinakabatang Rotarian sa kasaysayan ng Pilipinas. 5 consecutive years akong youth director ng Rotary Club of the Philippines. Kaya pagdating sa pagsiservisyo, may experience ako. Kaya hindi nyo naman may tatanong. Si Joey po, karamihan ang aking programa ay puro sa hindi botante, puro sa kabataan. Dahil sa loob ng 5 taon na experience ko sa Rotary, alam nyo, ang pagkakaiba ng public servant at saka politiko, ay kami, kapag tumulong as a civic leader, pagkatulong mo, pagkatapos, tapos na yun. Ang civic leader, alam nyo, nung ako'y nangangampanya pa, nung ako'y estudyante ba, kasama ko yung mga ibang politiko sinasamahan ko, nadidinig ko na ho yung hinaing ng mga taong bayan. Kaya nung ako'y pinalad, dahil ako first Filipino-Chinese na naging konsyal sa ika-6 na distrito na Maynila at first independent din. Wala pong nananalong independyente nun. At nung kasalukuyan nangangampanya ko, hindi po ako pinalad na madala po ng kapatiran sa iglesia dahil sa atin namang kaalaman, alam nyo, ang kapatiran sa iglesia, tinitingnan muna niya ng performance ng isang politiko. Kaya nung ako po'y nanalo, nung pangalawang termino ko at pangatlo, dinala na po ako ng kapatiran. Dahil yan po, ang kapatiran, hindi naman basta yan tinitingnan muna niya lang performance ng isang politiko. Kaya nung ako inilapit ko rin yung aking anak, actually si Consiel Christian Joey, naka-3 termino rin ko siyang dinala. Kaya nung nakaraan, dinala rin po ko dahil alam niyo ang kapatiran, gaya ng sinabi ko, unang-una tinitingnan niya ng performance mo. Kung maganda ang performance mo, awa naman ng Diyos nung nakaraang eleksyon, parati po tayo napupusuan ng kapatiran sa iglesia. Nung ako naman po'y pinalad, si Joey, kilala ho ako ng mga kapamilya ko sa ika-6 na distrito na Maynila na minsan hindi ako nangako. Ang pet project ni Joey, yung daycare center. Yan po yung unang programa. Kasi nung ako pinalad, nagpahinga lang ako ng 2 linggo. Pagkatapos, ginawa ko na yung assignment ko. Dahil may Months Friday naman ako, nililistaw niya lahat ng mga problema ng pamayanan. Kaya, yun yung naging assignment ko. So, ano po ba yung ibang programa ko? Yung United Nations. Nakita ko yan. Nung ako hindi pa konsyal, umaten ako ng United Nations doon sa, dyan po sa Punta, Santa Ana, dyan sa Kalahi. Actually, ang chairman si Chairwoman Budino, nakita ko maganda yung programa. So, nung ako'y naging konsyel na, with due respect sa chairman, nagpaalam ako doon sa chairman. Sabi ko, Chairman, pwede ko bang gayahin tong United Nations? Dahil nakita ko maganda Ginawa kong district-wide. Tapos, naisip ko rin kasi ako Katoliko, si Joey Uy, kasama sa Catholic belief yan, yung circumcision. So, ginawa ko yan. Sabi ko nga, kung tutulong ka rin lang, lubos-lubosin mo. Kaya ginagawa ko namin, katayap ko lahat ng Catholic Church sa Distrito 6. So, siyempre, may kasabihan nga, kapag tutulong ka o kapag maglilinis ka, doon ka muna sa bakuran mo. So, every time kami
nagkakaroon ng libreng tuloy, libreng gamot. Mula noong 2004 hanggang sa pangkasalukuyan. May eleksyon o wala, ginagawa po namin yan. So, nag-umpisa ako sa San Miguel Church, sa aming bakuran muna. Tapos, lipat kami ng Santa Mesa, ginagawa po namin yan sa Sacred Heart. Yan doon sa may malapit sa Presinto 8, sa Stop and Shop. Pagdating naman sa Bacood, sa Fatima Church. Pagdating naman sa Pandacan, sa Santo Niño Church. Pagdating naman doon sa Santa Ana, ginagawa mo namin yan doon sa Our Lady of the Abandon. Pagdating naman sa Punta Santa Ana, sa Cardinal Sin. Bakit ba natin ginagawa, nilalapit natin? Dahil sa akin, karamihan po ang nag-a-avail dyan, yung mga may kakulangan po pagdating sa kabuhayan. Ginawa ko, nung una, nag-budget lang ako ng 2,000 na bata. May libreng 21 na antibiotic, saka 9 pieces na pain reliever. Dahil sabi ko, kung tutulong ako, lulubos-lubusin na natin. At saka, para sa inyong kaalaman, may record po ang simbahan. Kahit dyan o sa Santo Niño Church, andyan si Father Larry Abaco. Sabi nga nung doktore, sabi niya, konsyal. Nung unang konsyal ako, unang tuli namin, sabi niya, tiga Piña Francia na to, tiga 56. Sabi ko, doktora, tuliin yan. Ay, hindi tiga 6. Na-tsempo naman, meron din naman, nagbabakasyon, kamag-anak yata nung bata or kamag-anak nung tiga Pandacan, nagbabakasyon sa atin, sa Maynila. Sabi niya, konsyal, tiga Pangasinan na ho to. Sabi ko, doktora, tuliin ho natin yan. Kahit tiga saan ba yan? Basta tayo, pipila lang po. Walang palakasan kay Joey. Uy, basta pumila, gagawin. Actually nga, nung may isang beses, tuli kami, nandiyan si Father Larry. Nag-start kami ng siguro 8. Inabot kami ng so mga 8:30 ng gabi. Sabi nga ni Father Larry, Joey, gabi na. Sabi ko, Father, tatapusin na ho namin to. Total, hindi naman araw-araw tong ganito Pagdating naman dyan sa Sacred Heart, sa Santa Mesa, may tinutuloy kami dyan, tiga 4th District. Meron din kami Suki. Nandyan ho ang record sa Sacred Heart Church, sa Santa Mesa, pati tiga San Mateo, tiga Montalban. Sa aking pananaw, bilang isang public servant, dapat ang isang politiko, walang pinipili ng tutulungan. Dapat, tiga saan man yan, tulungan natin. Basta, nandyan lang naman sabi nga nila, sir, hindi na ang sinasabi ko, yan ang tigadasal ko, yung mga bata na yan. Sabi ko, pagdadasal niyo si Tito Joey, unang-una, magkaroon ako ng magandang kalusugan, pati pamilya ko. Pangalawa, sana, pagka tayo pala rin ako na makatapos ako ng termino. Sa awa naman ng Diyos, nakatapos ako ng termino. Kaya sabi ko, mas maganda, nilalapit muna. So, ang gagawin na lang ng mga kapamilya natin sa distrito, maglalakad na lang sila. Hindi na nila kailangan mamasahe. Within the area, pwede na lang sila pumunta, maglalakad na lang. Pati pamasahe, hindi na sila kailangan mamasahe. Yun yung mga programa ko na ginagawa sa distrito. At saka, dahil ako naging sakristan din naman ni Father Sunny Ramirez. So, nung ako'y konsehal, nakikita ko, mga bata pa lang. Actually nga, last election nakita ko, kala ko nga grade 9 lang Tinanong ko, kala ko, kumukuha lang nagpagawa ng affidavit para sa reconsideration sa UDM. Nung tinanong ko sabi niya, humingi pala solo parent. Hindi nga sa inyong kaalam nga 16 years old, 2 anak. 3 sila. Yung isa 19, 2 anak. Yung isa naman 17, 1 anak. Kala ko estudyante, solo parent. Pero before that, kasi nga, minsan, mga bata pagkaaral pa, nagkaroon na ng-anak, minsan. Kaya ginagawa natin yan, unang-una, para mapagpatibay natin yung samahan ng isang pamilya. Kasi pag naghiwalay yan, makakapag-asawa pa sila pareho. Ang kawawa dyan, nagsasuffer yung bata. So, yun yung mga ginagawa. Saka may libreng notaryo tayo, wala rin kami binibili. May mga record kami doon. Minsan, naglalagay, sumusulat sila. Dahil yung shepherd ko, tinitingnan niya. Siya yung sa plans and program, tinitingnan niya kung effective yung programa namin. Kaya dyan din, meron kaming libreng juice. May libreng kape kami, pagkatagulan. Pero mostly, ang mabili, yung libreng juice namin. Nagpapabili akong sariling pera ko na yun dahil may konting kinabubuhay naman ako. Konting blessing naman tayo sa Panginoon. So, yun ang kumpanya ko ang bumibili ng juice para makatulong. Saka yan, hindi lang libreng 10 kasal kami buwan-buwan. Pwera lang po ang pagka-foreigner. Kasi medyo malaki yung halaga pagka-foreigner. Makukonsume niya na yung 10 libreng kasal namin sa isang foreigner. At meron din kaming libreng sasakyan na pinahiram sa mga namamatayan natin mga kapamilya sa distrito. Pero yan din, sabi ko,
minsan, alam nyo, marami rin namamatay. Mamatayan natin mga kapamilya. So kami, walang palakasan. First come, first serve. At saka isa pa, ang gusto ko kasi sa opisina namin, lahat libre. Ayoko nung yung hindi lang namin ina-accommodate, yung mga deed of sale. Bakit ba? Dahil kapag deed of sale, for example, may binenta kang property, kumikita ka naman Kasi gusto ko sa opisina ko, puro libre. Walang transaction ng kaperahan dito sa aming opisina. Gusto ko lahat ng serbisyo namin libre. Kagaya niya, kung mayroon deed of sale, nire-repair na lang namin sa ibang abogado. Dahil yung nga yung gusto ko Dahil ang slogan ko, serbisyo, hindi negosyo. Kasi yung public service, hindi mo pwedeng gawing hanap buhay ito. Dapat ang public service, basta't kaya mo, gaya nga na nabanggit ko kanina. Hindi ako nangangako, basta kaya ko, right away, tumutulong ako. Gaya nun, sa mga tanod, nagbibigay din kami ng mga t-shirt para sa mga tanod namin. Bibigay din akong probaton. At saka, nag-seminar din kami sa mga tanod. Yung mga warrantless arrest, yung mga self-defense yan, tinutulungan na yun. Dahil alam nyo, ako, pag nakita ko ng mga tanod, sinasaluduhan ko dahil alam nyo, napakaliit lang ng nakukuha ng tanod. Pero nakita nyo naman yung dedikasyon nila sa barangayan. Lahat naman ng ginawa ko, wala akong pinangako dyan. Basta ginawa ko lang kasi, di ba, mahirap yung nangangako. May kasabihan nga actions speak louder than words. Sa kaya ko rin lang, hindi nyo nga maitatanong nung last election lang ako nagkaroon ng Facebook Ako, kung makikita nyo, kahit na sa mga kapamilya ko sa distrito, dapat ang isang nagsiservisyo sa bayan, yung puso't damdamin, dapat alam mo kung ano yung hinaing ng mga kapamilya mo sa distrito. Kaya ako, kaya sinabi ko, last election, doon lang ako nagkaroon ng Facebook dahil requirements lang. Ako, hindi ako mahilig sa yung mga picture-picture. Pagka tumulong ako, yan na. Minsan, sasabihin nila, Sir, papapicture. Sabi ko, wag nyo nang iyan na yan. Pagpapicture tayo na lang. Kasi parang sa akin sa akin pananaw, parang pagbubuhat ng bangko yan yung, kasi nga yung mama ko, stricto mama ko Kasi sabi niya, anak, wag kang magbubuhat ng sarili mong bangko. Iyan mong ibang tao magbuhat ng bangko para sa iyo. Kaya kapag tutulong ka, ako pag tumulong ko, meron rin lang. Ang nakakaalam lang yung tinutulungan ko. Dahil yung mama ko rin sabi niya, anak, pag tutulong ka, yung tinulong ng kanang kamay mo, hindi dapat makita ng kaliwang kamay. Dahil dapat ang pagtulong taos puso Hindi yung tumutulong ka na may kapalit Kaya nga minsan ako pag sinabi, Sir, natulungan niyo ko. Sabi ko, oo. Sabi ko, hindi ko naman matandaan Dahil dapat ganun talaga ang pagtulong May may tatanong, nung nakaraang eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, medyo naging busy ako bilang konsehal dahil medyo matrabaho naging committee chairmanship ko. Dahil nakiusap sa akin si Vice, actually kay konsehala Apple Nieto yun, nakiusap niya na kung pwede, magpalit kami ng chairmanship. Sumayag naman ako dahil ang naging pinagpalit sa akin yung committee on civil service appointment and reorganization. So matrabaho yung committee chairmanship na yun dahil ako nagre-reorganize ng Sambo City. Actually, ang unang ordinasang inayos ko dahil hindi matatanong, lahat ng empleyado ng City Council of Manila, binabawasan ng 500 pesos every month. So, lumalabas, kung 1 year, 6,000 yun. May mid-year bonus, may year-end bonus. So, that's 7,000 a year. So, assuming 5,000 ng empleyado ng City Council, including sa lahat, pati records, personnel, kung in-expand of 6 years, nangyayari yan Kasi nung 10th City Council, saka 11 City Council, mali yung ordinansa. Mali ako naman, di naman sa ako pagka gumawa ng ordinansa, gusto ko slowly but surely, hindi ako nagmomoro-moro. Pa-public hearing kami, sabi ko kung 5,000 yun that's 210 million. Kung 5,000 personnel, that's 210 million. Yan, hindi na mababawi ng mga empleyado ng City Council dahil mali kasi yung ordinance, so napupunta na yan sa Civil Service Commission. Siguro na ipasa ko yan mga September, most likely September, papublicize pa yan. Siguro October or November. So may another 5 months pa yun. So yun, kasi nakakahawa rin yung mga empleyado namin, nababawasan silang 500. Pero excluding councilor and vice mayor. The rest, binabawasan yan. Ako rin nag-i-scrap and build sa mga hospital natin. So medyo matrabaho nga. Pagka regular scrap and build, ako lang yan. Pero pagka medyo kagaya niyan sa health, pinaparepair ko rin sa concerned committee. Parang kung sino yung chairman ng committee on health. So
parang yung sa dahil yung sa universal healthcare, pinatatanggalan ng mga doktor yung schools natin. Nag-public hearing ako, tinanong ko yung mga doktor. Actually, yung assistant na director ng Manila Health, tinanong ko, si Dr. Pardilla, tinanong ko, kung tatanggalan natin ng doktor, yung schools, siyempre, public school yan, karamihan dyan, yung mga may kakulangan o mga kapos sa kabuhayan. Tinanong ko yung anak ko, nag-aaral ba? Sabi ko, meron ba kayong doktor sa school? Sabi niya, alam ko dad, meron, tanongin mo nga. Sabi niya, may doktor, may dentist, may nurse, although private school yun. So sabi ko, tinanong ko yung doktora, wag naman sana, tumamasa ba ito? Sabi ko sa doktora paano kung may nadulas na estudyante, nabiyak yung ulo, pumutok. Yung true loss of blood, mga ilang minutes ba? Sabi niya, sir, pwedeng 30 seconds, pwedeng mamatay yung bata. In 1 minute, pwede. So sabi ko, sabi nila, meron daw tayong yung NDRRMO, yung sa Manila. Sabi ko, gano'ng kabilis ang pinakamabilis na response? Sabi niya, mga 15 minutes. Sabi ko, di kung 15 minutes, paano yan? Kawawa naman. So, hindi ako pumayag. Nirefer ko yan sa Committee on Health. Kaya nga inabot ng 15 months yan May records. Naka-video naman kami. Nung binalik nga sa akin, sabi ko, nag-manifest nga ako May letter ako sa City Council. May first letter ako, second letter. Sabi ko, hindi ako may kasalanan yan. Dahil ako hindi ako doktor Siguro, malambot lang ang puso ni Joey kaya hindi ako pumayag. So, nung inayos namin, napagkasunduan namin, yung mga newly graduate ng PLN na mga doktor natin, na supposed to be 2 years yan, parang tutulong sa City of Manila. Ginawa na nga lang natin na 1 year. Pero sabi ko nga scholar yan ng PLM Kahit ako, naging doktor ako kung free, okay lang yun yung 2 years. Parang community service, pero may allowance naman sila sa city ng 30,000 a month Tingin ko, worth naman yun yung 2 years. Pero sabi nga nila, 1 year na lang. Siyempre, majority, pumayag na lang. Every year naman, may gumagraduate naman na doktor sa atin. Pumayag na rin ako. Pero sabi ko, yun na lang. Sabi niya, kulang daw yung doktor. Pero sabi ko, itong ordinansa nito, hindi ako papayag ng walang doktor. Ngayon, kung mas yan sa ordinance yan, yung nag-scrap and build kami, dapat meron doktor. Ngayon, kung hindi nalagyan ng doktor, at least ako, kumbaga malinis ang konsensya ko na ginampanan ko yung tungkulin ko, yung paggawa ng batas na dapat meron. O walang doktor, malinis yung aking konsensya. Pagkatapos nga yan, nagawa ko yung mga ordinansa. Pagka may free time ako, bumababa ako ng personal sa mga barangay. Unang-una, siyempre, alam niyo ako, produkto ko ng barangay yan Dahil nung tumakbo ko independent, mga barangay chairman ang katulong ko. Siyempre, tumatanaw din ako ng utang na loob. Saka gesture na rin. Pagkatapos ng eleksyon, nagpapasalamat akong personal. Bumababa ako sa mga barangay pa konti-konti. Tapos may nagsasabi sa akin na, sabi niya, Joey, anak, mga mami daddy ko. Kasi alam niyo, tawag ko sa mga lolo-lola, mami daddy. Sabi niya, mga mami, minsan, sasabi niya, at di ka tumakmong congressman. Sabi ko, alam niyo, mami, tatapos lang ko ng eleksyon. Ako kasi, actually, pagka nagdidesisyon ako, at least mga 3 weeks before filing, saka lang ako nagdidesisyon ko, natakbo ulit ako, kung magre-reelect. Dahil, alam niyo, pagka maaga pa lang, namuliti ka na, minsan nakakalimutan ng politiko yung pagsaservisyo. So, marami nagsasabi sa akin, sabi niya, tumakbo ka. Kasi yung isa nga nadinig ko, tumakbo ka para magkaroon ng scholarship. Kasi nga sa amin, kung nagpapatawag na kami lately nila Yorme, pagka tinatanong ko, actually medyo napaaga nga dahil nag-usap kami ni Yorme, sabi niya, kasi naging magkumpare kami ni Yorme, yung first term ko, third term, last term na ni Yorme. Sabi niya, pare, tumakbo kang congressman. Sabi ko, ano ba, balita? Sabi nga niya, pare, yung mga naumpisahan kong mga programa, kagaya nung pagbigay ng Ensure, yung Black Rice, yung Vitamin C, natutuloy na lang nila, hindi pa nila tinuloy, pati sa senior citizen. Pero sabi ko, pare, yung pag-amenda ng batas yan, hindi ako kasama. May public record yan. Si Joey de Recibo, makikita niya, may public record yan na hindi ako kasama dyan. Medyo napaga nga lang, sabi ko, sige pare, kasama mo ako dyan. Kasi si Joey, kilala naman sa distrito. Kapag tama, kapag mali. Medyo napabilis,
Sabi ko, maganda naman. Ako naman, tama naman talaga si Yorme na maganda naman yung maganda naman yung layunin ni Yorme na ibalik pati mga payout. Biro mo yung payout. Actually, naka-budget na yan yung pera na yan Tama naman si Yorme na yung hindi nakuha ng first quarter, makukuha mo ng second. Kung di mo nakuha yung first and second, makukuha mo ng third. Kung di mo nakuha yung first, second, third, makukuha mo ng parang lump sum na makukuha mo. Excluding lang, siyempre, kapag natapos yung fiscal year, wala na magagawa si Yorme kahit sino dahil mapupunta na yun. That goes to the general fund. So, yun naman yung nasa batas. Hindi naman natin pwedeng baloktutin yun dahil mali yun Along the way nga, medyo nakatapos na ako, nabanggit ko nga kay Yorme. May mga ilang barangay official ako na nagpapa-schedule ako. Kasi bago ako bumaba, yung pagpapasalamat ba, nakikipag-coordinate kami para at least, at as much as possible, gusto ko, kompleto yung chairman, barangay council, para iba yung personal ka nakakapagpasalamat. Parang paglingon din yan pagtanaw ng utang na loob. Pero may mga ilang kaming na barangay official na hindi ako nabigyan ng pagkakataon makasalamuha ko sila o makapagpasalamat ako ng personal. Sabi niya, ano ba tatakboy ko? Sabi ko, set aside natin, nagpapasalamat lang ako. Ngayon na nga, nung nagkausap nga kami ni Yorme, sabi ko, pare, kasama mo ako dyan sa dahil maganda. Ako naman, nakapagtama, tama Kapag mali. Sabi ko, sige pare, kasama mo ko dyan. Si Yorme, hindi ko rin kalain after less than 2 weeks. Para mga 10 days or almost 2 weeks, nagpatawag na kagad si Yorme. Patawag kami. Along the way, binanggit ko na nga yan, yung scholarship. Kasi yun yung nadidinig ko. Walang scholarship sa Distrito 6. Yan yung mga gusto kong gawin. Kapag ako'y may awan Diyos, yung nasungkit natin yung tagumpay, yan yung mga gusto kong gawin. Yung scholarship ng mga may kakulangan sa kabuhayan natin mga kapamilya doon sa mga college student. At saka gusto ko rin, kasi ako ngayon, marami pa rin lumalapit sa amin na mga constituent. Humingi ng mga gamot. Ako kasi nung ako, ngayon, konsyel ako, mabigat para sa akin yung sa medical dahil napakaliit naman ng pondo. Dahil ako, ang tinutulong ko lang yung sweldo ko, allowance ko, o yung rata, at saka yung clothing allowance ko. Since day 1, mula 2004, hanggang pangkasalukuyan. Gaya ng sinabi ko kanina, may konti ako natatanggap na blessing galing sa Panginoon. Dahil public servant ka, kailangan ko rin yung pera, pero sapat na Kaya nga nung nagpapatawag kami, may kasabihan di ba? Mas maganda yung pinapakain mo, pinagpapaaral mo sa mga anak mo, yung galing sa pinagbanatan o pinagpawisan mo. Yung hard-earned money. Yun ang mas maganda. Dahil sigurado, kapag hard-earned money ang pinagpaaral mo, pinagpalaki mo sa anak mo, sigurado, may awa ang Diyos, magiging matino yung mga anak mo. Saka, siyempre, yung guys, sabi ko kanina, unang-una, yung health, yun ang number 1. Kagayan, yung pagtakbo, meron pa ako along the way, kasi nung sinabi ko yung scholarship, may gumaya na kagad. Nag-usap nga kami ni Yorme. Sabi ko, ginaya na kagad ako. May nagbigay ng pera, parang 2,500 o 3,000. So, sinasabi, scholarship yun. Yung mga end of September yun. Noong October na, sinabi ko, alam niyo po, para sa inyong kaalaman, ang scholarship program, yung first day ng school year until end of school year. Pero pag pinahabol na lang, September, financial assistance to yun. Hindi ho scholarship program yun. Hinabol na lang. Nadinig si Joey. Isa pa, ang naisip ko, kasi alam nyo, yung mga immunocompromised, yung mga kapamilya natin na may mga sakit. Kaya nga sabi ko, explain, ano pa yung mga immunocompromised? Yan yung minsan, bata pa, hindi pa senior, diabetic, may sakit sa puso, nagda-dialysis, or mga na-transplant. Gusto ko isa batas na makuha rin nila yung benepisyong natatanggap ng mga mami, mga senior citizen, 6 years old and below. Provided, siyempre, patadaanin natin sa tamang proseso, dadaan din siyempre sa DSWD. May indigency sila. Yun yung isang naisip ko. At along the way, parang ako nga nung ginawa ko naman yung, nung ako'y konsyel wala naman akong pinangako Meron akong transparency, accountability, trustworthy, saka yung on-site development. Kaya ako, lahat ngayon ng may Months Friday ako, sinusulat lahat yung problema sa pamayanan. Kaya nga nung 2007, naging chairman ako ng Committee on Engineering. Assignment ko, naalala ko. In 2 weeks time, being chairman, pinasa ko yung pag-repipe ng tubo ng tubig, hindi lang sa 6 district, bagkos sa buong Maynila. Kaya noong 2007, napalitan na po lahat ang tubo ng tubig sa buong Maynila. Ako, sa bahay namin,
namin eh. Ang tubig ko 2,800 eh. Nung napalitan yung tubo ng tubig, 800 na lang. Bakit? Kasi dalawa ang motor ko eh. Yung isang motor ko nandun sa metro. Yung isa naman meron kaming alam niyo yung parang S-tank. Meron din naman para ibubus na para syempre may shower ka. Sa kuryente nga nakatipid ako ng 2,000. Sa tubig, nakatipid din ako ng 2,000. Bakit? Kasi dati nun, kahit walang tubig, pag umandar yung motor, palakasan ng motor nun. Pag umandar yung motor, umiikot yung metro natin pero wala naman nakukuha ng tubig. Kaya noong 2008, umaakit hanggang third floor. Ako, hindi na ako gumamit ng pump. Kaya nakatipid ako, siguro 3,800 to 4,000 a month na tipid ko. Doon lang, dahil sa pagpalit ng tubo ng tubig. So, yan yung isa nagawa ko. Si Joey Uy din, may isang chairman akong kilala, dyan sa Tiga Bacood. Member siya ng Gabriela. Si Joey din, ang kauna-unahan lalaki na dinala na samahan ng kababaihan. Walang dinadalang lalaking kandidato. Noong 2004, nadala ako. Kaya nung ako, nakachamba si Joey bilang konsyal, nag-number 4 tayo, nakachamba ako, binalikan ko. Sabi ko, kung pwede makipag-tie up, may mga project ako, oo naman sila. Pero siyempre siguro may programa sila. Siyempre, party list sila, nakakatulong din sila. So, noong time na yun, mga 2006, bilang paglingon naman sa Samahan ng Kababayan, naging principal author ako ng Comprehensive Child Abuse. Kaya ako nung ako'y konsyal, naglalagay ako ng mural ko. Sa mural ko, meron ako malaking NO. Tapos 2, Child Abuse, Battered Women. Ano ba yun? Yan yung karapatan ng kabataan at kang kababaihan. Pagka nalapastangan kabataan ng minor de edad, walang mayaman dyan, walang mahirap. Walang piyansa dyan. Parang yan yung bawsi ngayon. Pero noon, effective lang po yan sa lungsod na Maynila. Pero ngayon, may bawsi na national yan. So, buong Pilipinas na. So, yung mga importante. Ako rin naman noon ng yung on-site development. Winidraw ko noon yung alam niyo yung PUP? Diyan sa Teresa Street. Winidraw ko yan from vehicular use to pedestrian walkway. May oras lang naman. I think, marirecall ko, siguro parang 6 a.m. to 10 p.m. nakasara yan. Yung street na yan, yung Teresa. Bago ko naman sinara yan, nagkaroon naman ako ng consultation. Yung mga residente doon. Dahil siyempre, kasi ba't natin sinara yan? Alam niyo ba, yung mga nag-aaral sa PUP, karamihan dyan may kakulangan sa kabuhayan. May mga naho-hold up dyan na bata. Actually, yung chairman, yung nag-i-snatch, yung mga snatcher, nakamotor, natamaan pa nga si chairman. Kung tawagin ko si Ninang Baby, chairman Baby Ongkiko, tinamaan, nakas yung paa niya. Dahil pag-snatch, tinamaan pa yung chairman. So, nag-consultation kami dyan. So, pumayag naman yung mga tao. Siyempre, may konting ibang nabala, yung mga ibang nakapark dyan. Pero, anong na-explain naman namin, naintindihan naman. After that, so, pinaganda namin yan, inilawan yan. Panahon ni Mayor Atienza noon. Flagship project na Manila yan. Pinapindurahan namin yung harap ng bahay dyan para maganda. Binricks yan. Tapos, nung ako'y kumakain dyan, minsan, naabot ako ng mga 2 o'clock ng madaling araw. Minsan, nagpapatay-patay ako. Kumain ako dyan. Karamihan ng nagtitinda dyan. Alam mo naman tayo. Minsan pagka kumita si Aling Kunchig, ang tinda, tapsilog. Puro tapsilog ang tinda dyan. Minsan puro lugaw. Kinausap ko yung chairman, kinausap namin. So, ginawa namin, organized vending. Inorganize namin, hindi naman lahat nagtitinda ng tapsilog. Meron kaming tinuruan na magtinda ng flying saucer. Yung iba naman, malamig. Saka hindi naman whole day. Yung iba naman, nagse-Xerox. May kinausap ako sa Makati, nagpaparent ng machine. So, sabi nga nila, nung kinakausap ko nga, sabi nila, naku, hindi namin kaya yan. Kusyel, sabi ko, makinig muna kayo, sabi ko. So, sabi ko, meron wala silang puhunan. Nagre-rent lang, parang, so kung piso yung Xerox, parang 35-65, so may kita sila. Sabi nila, sir, ang laki naman ang kita ng Xerox. Kako, kung nakaipon na kayo, tapos na, bumili na kayo ng Xerox machine. Rather than nothing, di ba? So, yun yung ginawa namin, in-organized vending namin. Pagdating naman sa pagtakbo, tingin ko, may awa ang Panginoon, tingin ko, mas marami pa akong matutulungan kung tayo papaladay na maging congressman dahil marami ako naiisip na idea na pwede yung livelihood
livelihood. Kasi ngayon, sabi nga nila, diba, Kusyal, kung magiging congressman ka ba, mabibigyan ko ba kami ng trabaho? Sabi ko, kilala niyo ako na hindi nangangako. Pero sa akin, sa tingin ko, sa pagninegosyo, may konting idea ako. May konting akong pwedeng i-share sa aking mga kapamilya pagdating with regards sa paghahanap buhay. Dahil yan naman ang paghahanap buhay, sabi ko nga, kung dati wala kang kinikita, naisip ko nga, kung magbibigay ako ng hanap buhay, hindi pera. For example, si Mami gusto magtinda ng sari-sari store. O, kung health conscious si Mami, dalhin natin sa Pure Gold o kung saan ba yung medyo murang mabibilan. Ano ba gusto mong paninda? Kung may certain amount, yun ang bibili natin. Naisip ko rin, pagdating ng 6 months, kung nakita kong kumita yung nag-grow. For example, nagbigay tayo ng 10,000. Nakita natin lumaki yung negosyo niya. In 6 months time, kung sari-sari store yan, para ma-encourage ba yung mga kapamilya natin, magbibigay ako ng reward. Pero hindi rin pera, in kind. Kunyari, sari-sari store, pwedeng bigyan natin ng 1 sakong bigas o 2 sakong bigas. Yung iba, may encourage na pag-iigihan ko yung pagninegosyo dahil bibigyan ako ni Joey na pag na-sustain ko yung business ko at lumago, may reward siya sa akin. So, bakit natin binibigyan ng reward? Para ma-encourage yung tao na talagang palaguin nila yung negosyo nila. Ang isang nakikita ko naman ay in fairness kay Yorme nung pandemic. Nakita mo naman nakagawa siya ng yung COVID field sa Luneta. Meron naman na nakita niyo yung Santa Ana. Kasi hindi ako konsehel nun si Christian naging number 1 ng Santa Ana pala. Naging number 1 hospital ng Santa Ana with regards sa COVID. Advance pinili ni Yorme. Dahil nga si Yorme, kilala naman bilis kilos. Advance, na-anticipate niya kagad, bumili na kagad siya ng advance ng mga gamot. Yung nagpapatawag nga kami, dinig ko, yung mga oxygen. Yung iba nga, walang oxygen tayo, naglagay na kagad ng buffer si Yorme ng oxygen, yung mga vaccine, bumili na kagad siya. Yun naman ang kagandahan na ginawa ni Yorme. Saka na-anticipate niya rin yung pagkain. Kasi importante nga yan. Lahat may nakakalabas. So, nagbigay naman ng food box si Yorme sa mga pamilya, dinideliver niya. So, na-anticipate niya, nakapagbigay yata siya ng parang mga 3 months supply ng food box or parang, I think 3 or 6 o 6 months dahil nagpapatawag kami. Nadinig ko, 6 months. Dahil ako naman, yung sa akin, binibigay ko na lang sa tao ko dahil may konting blessing naman ako. Sabi niya, sir, dadala ko na lang to doon sa kapatid ko. Sige, sabi ko, yung isa ngayon, kasi may mga tao ko, pinasweldo ko rin sila ng 2 months. Basta sabi ko lang mag-exercise sila. Ang pasasalamat ko rin sa Panginoon, walang nagka-COVID sa pamilya ko at sa lahat ng mga tao ko. Kaya lang sa ako, pinanonood ko lang sila doon sa CCTV. Mandatory, nag-exercise sila. May vitamin C ako, binibili ko sila. Tapos may parating may soup, nung naubusan ng vitamin C, at least safe sila. Kaya alam nyo, ako, kaya nga sabi nila bakit si Yorme? Ako, yung pag nagtatanong ngayon tumatakbo ko, sabi nila si Yorme naman, in fairness, nakita mo, mabilis sa kumilos, maganda naman, napaganda niya, una, yung mga karsada, kagaya sa Divisoria. Nakita naman namin, in fairness kay Yorme, napalinis niya, nilagay niya sa isang street. Yun din yung parang ginawa ko sa Teresa. Ang tawag ko doon, organized vending yung ginawa ni Yorme. Hindi ko lang matanda kung anong street dyan somewhere in Divisoria. Sa totoo lang, lahat gustong sumama kay Yorme. Maraming may gusto, pati sa mga konsyal. Kaya lang, puno na. Ito si Yorme, hindi ko kasama ko si Yorme. Nakita ko naman, unang-una, pinag-usapan ni Yorme, ibabalik namin kaya si Joey, sumama kay Yorme. Unang-una, nakita ko, kami ng priority, yung mga senior, ibabalik yung allowance na kung di mo makuha ng first, second, third, pwede mo kuha na ng last quarter. Pangalawa, yung mga benepisyo, kagaya ng mga insure, vitamin C, yung black rice, at kung ano pa yung pwedeng maibigay, yan ang dahilan. Kaya sumama ko kay Yorme. At saka, kung ano pa yung pwedeng maibigay. Actually, ako nga naiinggit sa ibang distrito Yung mga pinagawa ni Yorme ng mga vertical housing, isipin mo, yun yung pinanonood ko, although hindi ko pa nakikita yung sa San Lazaro residences, kung titignan mo, hindi parang public housing parang condominium. Although hindi ko pa nakikita pero doon, pag may video clip, nakikita ko, yung yung itsura,
hindi sa pag-ano, dahil hindi ko mukhakampi ako ni Yorme. Yung nakita ko, maganda, hindi parang kumbaga, di ba, kung tawagin natin, parang bliss nun eh. Pero ito, kung titingnan mo, talagang condominium na eh. Kaya nga sabi ko, kung meron lang lupa sa 6 na may binibenta sana mabigyan din kami sa ika-6 na distrito ng Maynila dahil amin sa 6 yun ang wala. Kaya sana nga kung may lupa dyan na malaki, siguro hindi naman kung ako'y maglalambing kay Yorme na mabigyan naman ng housing para ika nga lahat ng distrito nabigyan ng hindi lang Tondo, hindi lang 3rd district, maging 6th district. May awa ang Diyos, baka may malaking lupa dyan merong may benta sa Manila o merong nagbebenta. Kahit naman di kalakihan, kahit papano, maramdaman naman ng ika-6 na distrito na si Yorme, kumbaga lahat walang tinitignan sa tinititigan. Given a chance, siguro, tingin ko naman magagawa rin si Yorme sa future. Ako, di ako mangangako, pero kung meron, kasi sasabihin ko yan kay Yorme kung merong pagkakataon. Ayun, ang isa sa pag-usapan namin, ibabalik niya ulit niya yung mga kagaya sa Divisoria ngayon, medyo dumumi ulit ang Divisoria, nagkaroon na rin ng mga vendor. Kung iaayos yan, mas maganda kasi kapag maganda, naka-organize yan, siyempre yung mga investor, papasok ulit sa Maynila yan. Parang kung kayo, nakita mo, may pwesto ka doon, may mga vendor sa harap mo, nakaharang na yung vendor, sino pa bibili sa tindahan mo? So kung iaayos mo yan, ilalagay mo yan sa isang lugar, parang ginawa ni Yorme noon, inorganize yung vending sa isang street, luluwag yan, kahit sinong investor, babalik ulit sila sa lungsod ng Maynila dahil nakita nila maganda hindi mo maharangan yung walang harang yung harap ng tindahan mo. So may ekonomiya, di ba? Pagka may ekonomiya, siyempre lahat nagkakaroon ng trabaho. Additional na trabaho sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. At saka siyempre, priority natin dapat malilenyo ang una nilang i-hire kaysa yung mga hindi tiga Maynila. Ganun lang yun. Kaya tingin ko, may awa ang Panginoon. Sana pala rin kami, maka 9-0 kami, dahil yun ang usapan niya namin ni Yorme. Maka 9-0 kami para lahat ng gustong ibalik ni Yorme, ako kasama ko ni Yorme dyan, doon sa ibabalik na mga programa, maibalik na agad sa lalong madaling panahon. Kaya dyan, dahil sa dahilanan niyan, si Joey Uy, yung inyong lingkod, sumama kay Yorme. Dahil tama naman si Yorme. Coffee or tea? Coffee. Morning person or night person? Night person. Sing or dance? Dance. Sapol. Ay, Formal suit o bagong Tagalog? formal suit. Formal speech or casual chat? Casual. Work in Congress or work in field? Both. Happiness or chocolate? Happiness. Meeting over lunch or meeting over breakfast? Meeting over lunch. Get stuck in an elevator or get stuck in traffic? Get stuck in traffic. Debate with a rival or debate with your spouse? Debate with rival. So okay yun, nagdi-debate ka sa rival mo para ma-explain mo yung variance or differences nyo. How about your spouse? Ano tayo understanding tayo Yes! Beach vacation or staycation? Staycation. Favorite spot sa District 6? Mostly, pupunta lang sa church barangay. Best time for happiness? Anytime. Best time with Jarvis Choice? Nagko-coffee. Share unforgettable moment with Yorme? Actually, nung July 12, yung nagkausap kami nung gabi na yun, napag-usapan namin yung mga naumpisaan niyang programa na tinanggal, gusto niyang ibalik. Yun yung actually isa naman, si Joey naman, kapag tama, pag mali, tama naman si Yorme. Ibalik lahat yung mga benepisyo na talagang nandyan naman, dating nagawa naman hindi naman dapat tanggalin. Kaya yun yung isang nakita ko kay Yorme na kaya hindi ko rin makakalimutan at saka iisa lang yung direksyon namin. Pareho kami ng direksyon sa pagdating sa pagsaserbisyo. Muli, ako si Joey Uy, nakilala sa serbisyo, hindi negosyo. Huwag niyo na po kaming bigyan ng kalaban ang isang Yorme, kaya ako po'y kumakatok sa inyong mga puso na sana po
Pagdasal nyo, yakapin nyo, mahalin nyo, at ampunin niyo na po kami lahat. Straight 9-0. Magkaisa po tayo, mga batang Maynila. Tulungan po natin si Mayor Isko Moreno, Vice Mayor Chi Atienza, ang inyong lingkod, Joey Uy, at ang buong Your Miss Choice ng Distrito 6. Together, we will make Manila great again. Manila, God first! I love it ko! Andiyan na yung love ko! Lagi kita napapanood. Ano? Oy, I love Isko, shout out, I love you too. Subscribe, I love you.